afternoon, everyone. Nakakasilaw palang maging artista sandali. Parang hindi ko po makita yung iba. Alright, so maraming salamat po sa Panginoon na tayo po ay nagkiskisang siko ngayong hapon para po sa isang natatanging okasyon po na ito. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa dakilang oportunidad po na ito na ako po ay makapag-share, makapagsalita sa inyong harapan ngayong hapon. Every time po na si Mother Nanette ay mag-pop up yung message po niya sa akin, ako inaabutan po ng maraming nerbiyos. At nung unang-una po, na nag-message po siya sa akin, gusto kong tumanggi. Kaya lang, tama-tama po nung araw na yon, meron po akong nabasang FB post ni Zion Bound mula po sa mga salita po ni Reverend Bailey that says, if God asked you to do something, sabi po, do it because obedience is righteousness. Kaya po ako nandito po sa inyong harapan ngayon at dahil po gusto ko pong sumunod sa ating Panginoon. Ang aking pong bahagi ngayong hapon ay patungkol po sa kung paano po tayo mga laga ng bilang mga magulang o bilang ina, kung paano po tayo mga laga sa ating mga anak. At nais ko po na tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagsama-sama upang bulayin ang iyong mga salita. Marinig namin, Panginoon, ang mga iba't ibang mga pananalita na siyang magdadala sa amin sa higit na mas malalim na pagtitiwala at pananampalataya po namin sa iyo. At matuto kami, Panginoon, sa mga karanasan na aming ibabahagi, ibinahagi at ibabahagi pa. Hinihiling po namin ang gabay at patnubay ng Banal na Espiritu sa amin ngayon, Panginoon. Ikaw ang mangusap, ikaw ang kumilos, at higit sa lahat, ikaw po ang gumabay sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So mahalaga po at alam po nating lahat na mahalaga po ang role ng isang magulang o ng isang ina sa pagpapalaki po ng kanyang anak. At minsan tayo po yung bilang mga magulang o bilang mga nanay, tayo po yung primary caregiver ng ating mga pamilya. So sabi ko, gaano kaya kahalaga o ano ba yung halaga ng isang nanay? So ako rin po ay nagtanong kay Mr. Google at meron pong, ang sabi po ni Investopedia, ang sabi po, ang isang ina o magulang sa bahay, wala pong katapusan yung kanyang ginagawa o depende po ito sa laki ng kanyang pamilya, depende po sa dami ng mga pets sa bahay. At ang magulang po ay, ang sabi po doon ay, parang halos kalahati ng kanyang araw ay ginugugol po niya sa kanyang paglilingkod sa kanyang pamilya. So kung tutuusin po natin yung halaga po ng kanyang pagtatrabaho, although ang data po natin ay 2019 pa. At ito po raw ay nagkakahalaga ng 178 and 201 US dollars. Pero nung time po na yon, ang exchange rate ay 51 pesos. So ang halaga po, it's something like 9 million no, ang halaga po niya. Kaya kung suswelduhan po ang mga nanay, dapat pwede kaming magburakay buwan-buwan. Ano po, ganun kalaki ang sweldo namin. Mas malaki pa sa mga IT siguro. Ano po, kung babayaran lang po kami. So babayaran tayo pala. So maraming mga magulang po, maraming mga nanay na nananatili sa bahay, lalo na po yung mga full-time, at buong araw po silang magtatrabaho. Lalo na po yung mga meron pong mga maliliit na mga anak, minsan po ay magpapadedi ka na, maglilinis ka pa ng botelya, at iba-iba pa, minsan sa gabi, ikaw yung gigising ng maaga, ikaw din yung maghahanda pa ng pagkain. So tayo po talaga yung nagmumultitasking, di po ba, yung mga nanay. So in addition, a stay-at-home parent wears many hats. So minsan tayo pa po yung tutor ng mga anak natin.
Buti na lang po ako, hindi po ako naging tutor. Laging, Daddy, ikaw nang bahala dyan pag may assignment, yung maanak. Buti na lang, yung pagiging labandera natin ngayon ay mas, dahil may mga automatic washing machine na, no? Abang nagluluto ka, naglalaba ka rin, ganoon. So minsan, taga-tupi ka na ng nilabhan mo, o magsasampay ka na, magtutupi ka pa. At minsan, Mami, pakikamot mo nga yung likod ko, taga-kamot ka pa ng likod ng iyong mga anak. Taga-palengke ka, at minsan, tagagawa ka pa ng project ng mga anak mo. Kaya po yung mga anak ko, pag uwi nila, Nak, anong grade ko? Tinatanong ko po sila kasi ako yung gumawa ng project. Ganoon, So, iba-iba po yung ginagawa natin bilang mga magulang. Kaya po, saludo po tayo sa ating mga nanay. Palakpakan naman po natin yung mga nanay na ating mga katabi. No, sila po yung sadyang mga dakila sa buhay sa buhay ng ating mga pamilya. Ngayon pong araw ay nais ko pong magbahagi ng ilang mga dakilang mga nanay din mula po sa Biblia na nagpalaki po ng kanilang mga anak. Una po, syempre, sikat na sikat yan. Pag binanggit mo si Moses, alam mo na si Jochebed yun, So matapang niyang iniligtas ang kanyang anak na si Moises mula sa utos ni Paraon na patayin ang lahat ng batang lalaki na ipanganganak. Pinalaki po niya si Moises upang siya po yung maging tagapagligtas ng mga Israelita sa kamay ni Paraon. At ganun din po si Hannah, ito'y kilala po natin, lalo na kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Inihandog si Samuel para sa paglilingkod sa Diyos, dedicated him to the service of the Lord, and prioritizing his spiritual well-being. Makikita po ang kanyang kwento mula po sa 1 Samuel chapter 1. At siyempre, ganun din po si Elizabeth. Taglay niya ang kagalakan sa kanyang pagbubuntis. Alam po natin, matanda na po siya nung ipinagbuntis po niya si Juan Bautista. Pinalaki niya si Juan upang maghanda ng daraanan ng ating Panginoon. At yan naman po ay makikita po natin sa Luke chapter 1. At siyempre, si Maria, tinanggap ang gampanin sa pagdadala sa Panginoong Yesus na ating tagapagligtas. She willingly accepted the role of bearing the Savior, and we can see that story in Luke 1, in chapter 1. At yung gustong-gusto ko po rito, yung panghuli, wala po siyang pangalan. At ang sabi ko po rito ay siya po yung nanay nung batang lalaki na nagbigay ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Hindi po nabanggit ang kanyang pangalan sa Biblia, subalit maaari po nating isipin o sabihin na tinuruan niya yung kanyang anak na maging generous. Otherwise, hindi na lang po niya isi-share, di po ba, yung kanyang baon. At sabi ko, habang binabasa at binubulay ko po itong mga talatang ito mula po sa Juan, sabi ko, ang galing talaga ng nanay na ito. Kalain mo, pinagbaon niya yung kanyang anak at yung baon na yon ay ginamit para makapagpakain ng 5,000 higit. So, salamat talaga sa mga nanay na masipag na magpabaon sa kanilang mga anak. At ito po, naging resulta ng kanyang naging pagtitiyaga. At marami pa pong mga nanay sa Biblia at maging hindi man po sa Biblia, mga kakilala, mga sikat, kung paano po sila ginamit ng ating Panginoon o kung paano nila ginamit yung kanilang paglilingkod para sa kanilang pamilya. Naalala ko po, nung ako po ay bata, kapag mamamalengke yung nanay ko, gusto ko pong laging sumama. At kapag nagbibihis na yung nanay ko, Nay, saan ka pupunta? Pwede ako sumama? Di po ba? Ganon tayo mga anak. Kahit yung mga anak ko, makita lang na magbubukas ako ng aparador, Mami, saan ka pupunta? No? Lagi madalas natin itong naririnig sa ating mga tahanan. So, ang halaga po ng isang nanay ay ganun na lamang sa buhay po ng ating mga pamilya. Alam niyo po ba na yung mga orangutan, sila po yung mayroong pinakamahabang panahon na nakadepende sa kanilang ina kumpara sa alinmang hayop sa mundo. Dahil napakarami daw nilang matututunan mula po sa kanilang nanay para sila po ay mabuhay. Next slide na po. Yan.
Okay, so para po sila ay mabuhay. Sabi ko nga, etong mga oranggutan, ang ahaba ng kanilang mga pag-i-stay, no, sa kanilang mga nanay. Lalo na tayong mga tao, no, lalo na po tayo. Sabi ko nga, yung mga anak, may asawa na, nasa nanay pa. Nasa bahay pa ng kanyang nanay. Ang haba ng panahon na gusto niyang matuto ng iba-iba pang mga experience. At ngayon po ay nais ko rin pong magbahagi ng isang napakabuting nanay mula po sa Mateo 20. So, English po yung ating mga nasa slides po at babasa po ko sa Tagalog. Mateo 20 at hanggang 21 mga talata. Na magkagayon lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki, na siya'y sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. So si James and John po yan. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. So madalas po na nai-illustrate ito pong ina na to, parang napaka-atribida naman ng nanay na ito. Napaka-mapangahas naman para kausapin ng Panginoon. Pwede ba yung Lord, yung anak ko dito, yung isa dito, gano'n, ano? Napaka-mapangahas naman niya. Pero ang kwento pong ito, ng inang ito, ay naglalayon o nag-iisip ng isang napakagandang pwesto para sa kanyang mga anak sa kaharian ng Diyos. At tayo rin po, di po ba, madalas po ay iniisip po natin ang kapakanan ng ating mga anak. Actually, ngayon po ay binigyan po kami ni Mother Nanet ng subway para sa speaker. Pero dahil hindi ko po guest si Rael, hindi ko po kinain yung akin, nakikagat lang ako, binigay ko sa kanya. So ganun po natin kamahal, no? Yung ating mga anak. Kaya po yung sandwich ko na subway, si Rael po yung kumain. Hindi po ako. Tinikman ko lang. Sabi ko, baka hindi na ako makapag-toothbrush. Anyway, so di po ba laging gusto natin yung para sa ating mga anak. Ngayon po ay nais ko pong tumingin lang tayo ng mga ilang mga aral o mga bagay na maaari po nating matutunan sa nanay po ni James and John. Una po, sabi po doon sa verse 20, doon sa portion na lumapit sa kanya ang ina. So she approached Jesus. Lumapit siya kay Jesus. Alam niyo po, itong nanay na to, tawagin nating Mrs. Zebedee, pero Salome po ang name niya. Kilala niya kung sino yung kanyang lalapitan para sa kanyang mga anak. Kilala niya kung sino po yung nilapitan niya para sa kanyang mga anak. Tayo po, mahalaga po na alam po natin kung sino yung dapat nating lapitan. Kung tayo po may mga pangangailangan, alam po natin kung kanino po tayo dalalapit. Minsan po, may mga karanasan po tayo. Siguro kami po, pagka merong mga taong nauospital, doon po sa amin, sa Mandaluyong, sasabihin nila sa amin, ang hirap namang pumila. Sabihin, walang gamot, walang ultrasound, walang chest x-ray. Ganon. Yung ospital natin, walang ganon. Teka lang, wait lang. Let's dial a friend. Alam niyo na po kung sino yun, sa mga taga Mandaluyong, mga taga church, alam na nila. Brother, wala daw pong gamot, wala raw pong ultrasound. Sige lang, wait lang. Pagdating, ay may ultrasound pala. So alam kung saan kalalapit, di po ba? So ganito po ang ginawa ni Mrs. Zebedee. Alam niya kung kanino po siya lalapit. Nung pong pumanaw si Pastor Jerry, yung pong aming mga anak, ay sila po noon ay ages 16, 14, 6, and 1.5 po, si Amy Joy. So, katulad po ni Salome, katulad po ni Mrs. Zebedee, ako po ay dumipende sa ating Panginoon. At ako po ay lumapit sa Panginoon na siya lamang tanging makakatulong sa amin. At siya po yung hiningan ko ng tulong para mapalaki ko po yung amin pong 4 na anak na iyan. Alam po ni Salome na upang makuha ang pinakamahusay or the best sa buhay ay kay Jesus. Dapat lumapit. In order to get the best, you should know whom to approach.
siniguro po niya na siya ay makakalapit kay Jesus. Kaya tayo po, kay Jesus tayo lumapit upang makita po natin, makuha po natin ang the best para po sa ating mga anak. Hebrews 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So ang Panginoon po ang ating hihinga ng tulong para sa ating mga anak, sa ating mga personal na pangangailangan. Pangalawa po na kanyang ginawa, sinama ang kanyang mga anak kay Jesus. Sabi po doon sa verse 20, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki. The best place where to bring our children is at the feet of Jesus. Napakahalagang bagay po. Nakasama natin ang ating mga anak kung tayo po ay dumudulog sa ating Panginoon. Sapagkat alam po niya ang mabuti para sa kanyang mga anak, kaya dinala niya sila sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Isipin po natin na hustong gulang na po yung kanyang mga anak. Tama man po o mali yung kanyang motibo, ay meron pa rin po tayong matututunan sa kanya. Dinala po niya ang kanyang sarili, dinala po niya ang kanyang mga anak, dinala niya ang kanilang pangangailangan sa ating Panginoong Yesus. At ganoon din po sa buhay po ni Samuel, 1 Samuel 1. Ang lalaking si Elkanah at ang buong sangbahayan niya ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. 24. At ng kanyang maawat ay kanyang iniahon na may dala siyang 3 guyang lalaki at isang epang harina at isang sisidlang balat ng alak at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay sanggol. So ang batang si Samuel po ay dinala ng kanyang mga magulang sa tahanan po ng ating Panginoon. Mahalaga po na ang ating mga anak ay dinadala natin sa Panginoon at sa kanyang tahanan upang sila ay lumaki ng may takot sa ating Panginoon. Katulad po ng senior kanina ni Sister Monique, ang sabi po niya, bring them to church. Let us bring them to Sunday school. Dalhin po natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Yung mga anak po namin ay nung maliliit po sila po ay syempre lagi po namin silang dinadala sa church at dinadala at pinapa-attend din po sila ng Sunday school. Minsan po, Mami, pwede po ba akong hindi mag-Sunday school? Mamili ka, Sunday school o PAC? Sabi, yun po yung choices po niya. Mamili ka, magsa-Sunday school ka o mapapalo ka. So yun po yung lagi po naming sinasabi sa kanila. Alam niyo po, napakabiyaya po ng Lord sa buhay po namin dahil yung bahay po namin ay few meters away lang po sa church. Kaya talaga nung maipanganak na po sila, few days after, dala-dala na din po namin yan. Kaya nga, I super agree po kay Sister Monique, na maliliit pa lang sila, baby pa lamang sila, ay dinadala na po natin sila sa gawain po ng ating Panginoon. At nang sila po ay lumaki na, siyempre tinuturuan na po natin silang manalangin ng tamang schedule. Kami po, ang sabi po namin sa kanila, nung sila po ay nag-aaral na, kailangan mag-pray tayo ng schedule na walang pasok ng Sabado at ng Linggo. Maging work po yan hanggang ngayon po, no? Kahit po yung offer po ng work ay maganda, sabi namin pag may Saturday at Sunday, X na agad yan. So true enough naman po, ang Diyos po ay napakabuti dahil kapag talagang siya po yung inuuna po natin, so sila po ay nakasumpong ng mga trabahong walang Sabado at walang Linggo. Kasi po ako, nung matutunan ko po yung Matthew 6:33, naging life verse ko po yan. At yan din po yung binabahagi ko pong lagi sa aming mga anak at sa aking mga anak. Kaya sila po hanggang nakapag-graduate na sila, halos hindi po sila pumasok ng Linggo. Sabi ko nga kapag ako nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng bill, hindi ako magpapapasok ng Sabado at Linggo. Sabi ko pong ganoon. Dapat para kay Lord lang ang Linggo.
Ano po? So, naging panuntunan po namin yan sa aming pamilya. At alam ko po, lahat po o halos po sa atin ay panuntunan po natin yan sa ating mga buhay na unahin po natin ang ating Panginoon. Pangatlo po na ginawa po ng nanay na ito, sinamba nila ang Panginoong Yesus. Ang sabi po doon sa New King James Version, kneeling down. Pero yung isa pong version sa Young Literal Translation ay bowing. Sila po ay sumamba sa ating Panginoon. Tinuruan niya ang kanyang maanak kung paano magbigay galang, kung paano rumispeto, paano sumamba sa ating Panginoon. Siguro po yung ilang mga talata ay ulit-ulit po nating maririnig sa mga sessions po natin ngayong hapon. And Proverbs 22:6 po ay i-quote ko rin, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So turuan po natin ang ating mga anak. Ang ganito pong gawi o ugali ay parang napakalayo na ngayon, sa ating kasalukuyang kapanahunan. Minsan po, nakakalungkot isipin, sa church mismo, Sunday worship o mga gawain, talagang minsan meron mga nag-FB. Ngayon hindi mo na madidistinguish kung alin yung, electronic Bible po ito. Pero makita mo, nagchat-chat din, So halos, ang layo na po, nung panahon noon, pahiram din ng mga salitang yan, nung panahon namin, mga ganon, So, minsan ay talaga pong nawawala o nababawasan na po yung ating paggalang, lalo na po sa gawain ng Panginoon. So, let us teach our children on how to approach God. Teach them to worship God. Teach them to serve God. Last week po ay kami po ni Sister Cora, ni Reverend Cora, kami po ay galing Singapore. Doon kami tumira sa bahay ng mga kumanta. Yon, kaya miss namin kayo. Hello. Yan. So kami po ay nandun at ako po ay sobrang natuwa na naririnig ko po yung si Mami Pam at si Pastor Raden na sige, bago matulog devo muna. Pagkagising, devotion muna. Wow! Sabi ko, grabe na rin yung generation din ngayon. So may mga positive naman, Mga bata pa, nagdi-devotion na, kaya nakakahiya naman pagka hindi tayo nag-devotion. Sila nga, liliit nila, Kita nyo si Iya, talagang nagdi-devotion sila. At nung kami po ay nando doon, talagang yung mga bata, nagkukwentuhan sila, Nung mga books na kanilang mga binabasa. Wow, grabe, sabi ko. Ang galing nito mga batang ito. Kaya, hello po kayo yung mga nandyan sa Zoom. Miss po namin kayo. So, a generation that is different. Sabi ko nga sana, ito pong one of the preachings po ni Pastor Joe de Pascuale, yung Methuselah generation. Talagang hindi ko po malimutan yon, yung preaching po na niya yon, nung message po na yon. At lagi ko po yun ginagamit at idinadagdag madalas sa mga messages po na akin pong ding ginagamit. A generation that is different in their commitment to God. Different in their love for God. Kaya, meron pa pong pag-asa. Sabi nga natin kanina, ang henerasyon na ito, maari din po natin silang dalhin upang sila po ay maging committed, maging kakaiba sila sa kanilang pagtatalaga ng kanilang buhay para sa ating Panginoon. So balik po tayo kay Mrs. Zebedee. Napakalaki at napakahalaga po ng impact ng inang ito sa buhay ng kanyang mga anak, na hanggang dulo ng kanilang buhay sila ay tapat na naglingkod at nagbigay ng kanilang buhay para sa ating Panginoon. At nais ko rin pong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan, na nagbigay gabay sa aking pagpapalaki sa aking mga anak. This is actually a revelation of a secret. Maraming taon po ang nakalipas. 2005 ito, I think, hindi ko po maalala exact year. Araw po ng linggo, dumalo po kaming lahat sa gawain ng Panginoon sa simbahan. So kasama po yung mga bata, wala na po si Pastor Jerry, itong time po na ito. At ang aming pong bunso, si Amy Joy, sabi niya, Mami, wag mo akong ituturo. Sabi niya, pero nandun po siya.
So siya po noon ay 3 taong gulang pa lamang. Habang kami po ay umaawit at nagpupuri, siyempre dahil maliit lang naman po siya, so drawing muna, ganoon. Subalit makalipas po yung ilang oras ng aming pagpupuri, mayroong biglang lumapit na kalaro. At siya po ay nakipaglaro na doon po sa kanyang kalaro na lumapit sa kanya. Tapos bigla po akong nagulat. Merong isang mamang lumapit sa akin. Walang iba kundi si Brother Norman. Sabi po niya sa akin, Sister Annie, how come Amy Joy is not worshiping the Lord? Nagulat po ako. At malapit na po actually akong ma-offend. Sabi ko, iniisip ko, kakalaro pa lang naman niya. Sabi ko, iniisip ko lang po yun, pero hindi ko po yung sinabi kay Brother Norman. Alam niyo po ba, pero ang galing po ni Lord. Sabi ng Lord sa akin, mabilis pong, bago pa man ako ma-offend, sabi na ng Lord sa akin, I have a high standard for you. Mataas ang aking pagkatawag sa iyong pamilya. I have a high standard for your family. Mataas ang pamantayan ko sa iyong mga anak. Mataas ang pamantayan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. God's standard is so high for His people. At ako po ay nahimasmasan. Pinanghawakan ko po ang mataas na pamantayan na yun ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatiran, mga bisita, mga magulang, isipin po natin na mataas po ang pamantayan ng Diyos sa pagpapalaki natin sa ating mga anak. Kung nais natin silang maging matagumpay sa kanilang mga buhay, dapat sundin po natin ang mataas na pamantayan na yan ng Diyos na ibinibigay po niya sa atin. Hindi po perpekto ang pamilya po namin. Walang perpekto na pamilya. Ngunit maari naman pong lumaki yung ating mga anak ng maayos at ng merong takot sa ating Panginoon kung susundin po natin ang pamantayan ng ating Panginoon, ang pamantayan ng kanyang mga salita. At ako po ay nagsulat ng mga ilang mga bagay. At ito'y mga familiar na ito po sa inyo. At hayaan nyo na lamang po na ipaalala ko po ito sa inyo. At nawa po ay maging kapakinabangan din po, lalo na doon sa mga may mga anak po na mga nagpapalaki pa. Una po, nabanggit na rin po ito. Let us teach our children to read and obey God's word. Ituro po natin ang salita ng Diyos sa kanila habang sila'y mga bata pa. Sabi po, binasa na rin po kanina, Deuteronomy 6, 7, and 8, and allow me to read once again in Tagalog. At iyong ituturo sa buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka ikaw ay nakahiga, at pagka ikaw ay bumabangon. 8. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at ang mga magiging pinakatali sa iyong noo. 9. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daanan. Nung pong maliliit po sila, pinare-recite po namin sila ng mga verses. Siyempre, lalo na yung Ephesians 6:1, di po ba? Children, ulit-ulit po yun. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Siyempre, yun po yung ulit-ulit natin, para sumunod po talaga sila sa atin. So, pinababasa po natin sila, kinukwentuhan po natin sila, at binibilan din po natin sila, di po ba, ng mga libro na mga patungkol sa ating Panginoong Yesus. Si Ruth Piper, yung nanay po ito ni John Piper, siya po ay isang pastor theologian. So, nagsulat po si Tom Chalice, tungkol po kay Ruth Piper. Ang sabi niya, she was no scholar or theologian. Siya po ay daw, ang sabi niya, she is an ordinary mom. Her faith was deep but simple. Her children, yung mga anak daw po niya, wala po silang maalala, kundi yung sila'y pinababasa. Sila po ay pinababasa ng walang ibang libro maliban sa Biblia, lalo na po
ang aklat ng mga kawikaan. And I found her life and mothering so motivating and freeing. Sabi po ni Tim Challies, motherhood doesn't have to be fancy or complicated. Simple but consistent. Loving prayer, teaching of the word to your children can influence their lives in extraordinary ways. At sa pagpapatuloy po ni Charlie, sabi niya, from the life of Ruth Piper, we see that God delights to use ordinary mothers to carry out His purposes. Kaya mga magulang, mga nanay, wag po tayong magsawa na magturo po sa ating mga anak. Wag tayong magsawa na sila po ay dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Wag po tayong magsawa na sila po ay gabayan sa kanilang mga buhay. Pangalawa po, ipanalangin sila araw-araw. No matter the age of our children, they need our prayers. Nung kami po ay mga batang mga magulang pa lamang, meron pong nagpabasa sa amin ng isang libro na ang author ay si Evelyn Swap. So natutunan po namin doon na we pray daily for our children. So since then po, no? So pinagpipray po namin yung aming mga anak araw-araw. Hanggang sila po ay pumapasok sa eskwelahan every day. Pinagpipray po namin sila bago sila pumasok. Hanggang ngayon po, kahit sila po ay nag-uupisina na, kami pa rin po ay nagpipray pag sila po ay lumalabas ng bahay. Kahit po ako ay natutulog, gigisingin po nila ako, Mami, papasok na po ako. Pinagpipray po namin sila. Napakahalaga po na ipag-pray po natin ang ating mga anak araw-araw bago sila pumasok. Pag-pray po natin sila, wag po natin hayaan silang goodbye and babu, pasok na sila. Ipag-pray po natin sila. Lalo na kung alam nating medyo mahina sila or kaya sila po ay medyo tinatamad, sabihin na natin lahat doon. Lord, pasipagin mo yung anak ko. Lord, sana makakuha ng 100 ngayong araw na ito. No, mga ganun po. Ipag-pray lahat na po na gusto nating makita sa mga anak natin. Ipag-pray po natin yon sa kanila. Sabi po ni Pastor Terry Ezzi, great children are fruit of great prayer. At siyempre, ganun din po si Amelia Taylor, yung nanay po ni James Hudson Taylor. Kilala po natin siya bilang sa missionary to China and founder of China Inland Mission. Sabi po niya, nilak daw po niya yung kanyang sarili sa isang kwarto at siya po yung nanalangin. At talagang nagmakaawa sa ating Panginoon, sabi niya. Siya'y nanalangin para kay Hudson. And then suddenly, she believed God had answered her prayer. And that very moment, sabi niya, actually the exact moment that Hudson fell on his knees, repenting of his sins and turning to Christ for salvation. Yung kanyang marubdob na panalangin para kay Hudson, siya po ay tumanggap sa ating Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Nais po ba nating magkaroon ng tamang relasyon ng ating mga anak sa ating Panginoon? Then let's pray for them always. Pangatlo po, dinidisiplina, training, discipline, train and discipline. Our children need boundaries and to know right from wrong. At kung wala po ito, di po sila magkakaroon ng concept kung sino ang Diyos at kung ano ba yung mga consequences ng kasalanan. Ang disiplina po ay isang integral part ng pagpapalaki ng ating mga anak. Di po ba yun yung parang sa church yan yung pagbibigay ng disiplina, yung the hardest part ng isang pastor o ng isa pong tagapanguna ng iglesia. Ganon din po sa ating mga magulang. Naalala ko si Pastor Jerry, pagka po merong nag-violate sa mga anak namin, alam niyo po yung nanay, hanggat maaari, puro ganon lang no? Papaluin na kita, di ba? Laging ganon tayo. Pag sasabi ni Pastor Jerry, ilagpak mo na kasi. Idapo mo na. Ganoon. Kasi di ba parang maawa ka sa anak mo Di ba? Meron po kaming baka nanonood siya ngayon. Magawa ko example.
So, meron pong yung anak po niya, lagi pong umiiyak. Patawad, kapatid. Lagi pong umiiyak, no? Pag binati mo, iiyak. Sabi ko, gusto mong, hindi siya laging umiiyak. Pagdala ka ng pamalo, sabi ko gano'n sa kanya, ang tanong, kaya mo bang paluin? Yan lang, sabi ko sa kanya. Alam niyo po, nung kami po ni Reverend Seth, nagpunta po kami sa Singapore, nagturo po kami, hindi ko na maalala kung 2015, 2017. Kami po ay nasa Salvation Army. So nagtuturo po kami, maliliit pa na yung mga anak po nila noon, sina Brami, sina Isaac, yan, sina Lizzie, no? Takbuhan po silang ganoon doon sa kwarto kung saan kami. Nung mag-break time, sabi ko po sa kanila, gusto nyong umupo yung mga anak nyo? Bukas magdala kayo ng stick. Nagdala po sila ng stick kinabukasan. Yan, may nasampulan na po sa kanila. Nung nandun po kami, nung last week, po sa kanila, kumusta naman? May nagkwento pong isang kapatiran, ang sabi niya, pagpunta po namin ng Japan, may dala rin po kaming stick. Mami, really? Magdadala ka ng stick sa Japan? Of course. Diba? Kami rin po sa church. Nagdadala po kami ng pamalo. Kaya wala pong pinipiling lugar ang pamalo. Hindi po sagrado ang church na hindi pwedeng mamalo. Meron naman pong likod yung church, diba? Hindi doon nyo po sila dalhin. Kaya pag yan, come on, alam na nila yon. Dala-dala na po namin yung pamalo. Naku, lagot yung mga bata ngayon. Siyempre, Proverbs 3:12, the Lord disciplines those He loves. Proverbs 22:15, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. So, sa kwento po sa Biblia, alam po natin sa pamilya po ni David, si Adonijah, yung kanyang anak, isa sa kanyang mga anak, he never rebuked nor corrected itong anak po niyang ito. Kaya ang nangyari po, nagrebelde po siya sa kanya. Makikita po natin ang kanyang kwento sa 1 Kings 1, 5, and 6. Pero si Solomon, siya po ay tinrain ng kanyang tatay, si David at si Bathsheba. Kaya siya po ay nag-inherit ng throne, wisdom, and great wealth. Pero syempre alam naman po natin yung ibang kwento sa kanya. We are promised in Proverbs 22:6 that if we train up a child in the way he should go, when he is old, he will not depart from those path of righteousness. Ang sabi po ng Proverbs 13:24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Sabi po ng Hebrews 12:10, our fathers discipline us for a little while as they thought best. Pero ito po yung gusto kong kunin dito. God disciplines us for our good. So ganun din po tayo. Dinidisiplina natin yung ating mga anak dahil gusto po natin silang mapabuti. Lagi po naming sinasabi sa kanila, mahal namin kayo, mahal kayo ng Diyos, at gusto naming lumaki kayo ng merong takot sa Panginoon. 29:15 Proverbs, the rod of correction imparts wisdom. 17, discipline your son, and he will give you peace. Hebrews 12:9, human fathers who disciplined us, and we respected them for it. So actually, kapag sila po ay ating dinidisiplina, kapag sila po ay ating tinuturuan, we are actually redeeming our children from hell. No, sila po ay ating nilalayo sa kapahamakan. As young as 11 months, meron na pong sa mga anak ko ay merong napalo sa kanila. Huwag niyo pong itatanong sa akin kung sino po. Isa-isahin niyo na lang po sila. Baka yari po mamaya. Kahit saan, sabi ko nga po, lagi po kaming may dalang pamalo. At a tender age, children are able to discern that discipline
is rooted in love. So bago po sila pinapalo, syempre pinapaunawa po natin sa kanila. Alam niyo po, ang ganda po ng pagdidisiplina, ano po, pagtama. Yung pagka nagkasala siya, pinakita mo sa kanya kung ano po yung pagkakamali niya, ano yung karampatang disiplina sa kanya. Pag sinabing akyat, alam na po nila yon. May palo na, no? And then, nilalab po natin sila. Pinahihingan natin sila ng tawad kay Lord at kung kanino sila nagkasala. At pag natapos po yung disciplining moment na yon, pagbaba parang walang nangyari. No, okay pa rin kayo. Dapat ganun, ano po? Kaya lang, kasi po yung mga natutunang disiplina, no, lalo na po doon sa lugar po namin, kung saan po kami nakatira, ay dahil nga po squatter area po yon. Bugbog, sarado talaga yung mga anak. Ubos ang hanger, kakapalo sa mga anak. No, yun po yung ginagamit po nila yon. Kaya yung mga anak, nagre-rebelde kasi wala sa ayos, ano po, wala sa tama ang pagdidisiplina. Pang-apat, turuan po natin yung ating mga anak to give, to tithe, at sila po ay turuan din nating maging givers, maging supporters na mga gawain ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ay dapat po ay magandang panimula. Maganda pong panimula kung sila po ay bata. Dahil po, alam po natin, ito po ay napakahalaga sa buhay po natin, sa buhay ng bata, ng kanilang pananampalataya. It is a reminder that God is our lasting hope, and teaching our children about giving or tithing at an early age is important because it will help them understand that we should obey the Lord. And God wants us to give generously, and let us remind our children ng pagbibigay po na ganito. Panglima po, let us teach our children to pray or to chat with God. Hindi ko po idea ito. Idea not mine. So ano po ba yung chat? They can use the acronym CHAT to help our children learn more about prayer. It is a chat with God. C, confession, is when we tell, of course, alam po natin kung anong ibig sabihin nun. Turuan po natin silang sa kanilang pananalangin na humingi ng tawad sa Panginoon, lalo na kung sila po ay nakagawa ng kanilang kasalanan. Part po ng aming mga pagtuturo sa kanila, kapag natapos na po yung aming pagdidisiplina o yung pagpapalo, sila po mismo, pinagpipray po namin sila, o humingi ka ng tawad kay Lord. So sila po ay magko-confess. No? Letter H, honor God with our prayers because it is pleasing to Him. Letter A, ask. We can ask for anything in His name. Asking is when we lay our request before God. And T, thank, encourage them to end their prayers with thanksgiving and of things they can be thankful for. Alam niyo po, nung bata, si Ara, tuwang-tuwa po kami sa kanya kasi tama po ba ako, siya yung panganay, na sa batch po namin, siya yung unang ipinanganak. Tuwang-tuwa po kami sa kanya na, dali, kakain na tayo, mag-pray ka na. So si Ara, talagang magpipray po yan, nagsasabi niya, germs, go away in Jesus' name. Yan po yung prayer ni Ara nung bata po siya. So, nakakatuwa po na yung mga bata, napaka-creative din po nila sa kanilang mga pananalangin. So tuwang-tuwa po kami sa kanya kapag siya po ay nagpipray para sa pagkain. At siyempre kami rin po, sa dami pong mga pinagdaanan sa buhay po namin, especially on provisions, pero minsan man na hindi po nagkulang si Lord dahil po sa larangan po ng pananalangin, talagang inasa po namin ang buhay namin sa pananalangin namin kay Lord. So isang araw si Amy Joy, Mami, sabi niya, gusto ko makakita ng cherry blossoms. O di mag-pray tayo, anak. Pray lang tayo. So ayun po, pray po kami, and then one day, sinagot po ng Lord yung prayer po na yon, all expenses paid. We were able to go to Japan in kailan na nga ba yun? 2015 ba yun?
kung kailan kinasal si kuya. So, ayun po. No, tinuturuan natin silang manalangin. At nung maliliit po sila, pag kami po ay mag-grocery, siguro naranasan nyo din po yun. Pagtingin nyo po sa inyong push cart, ang dami ng laman. Di po ba? Lagay ng lagay, ikaw naman, alis ka ng alis. Pero dumating po sa time, okay anak, bago mo ilagay dyan, magpipray muna tayo ha, tatanungin mo muna, Mami, kaya natuto po sila, Mami, may budget ka po ba rito? Daddy, may budget po ba tayo rito? Ganun na po. So, hindi po yung talagang pagka ako'y nakakakita ng mga batang yung boses niya na umiiyak, iniwan na ng nanay, yung nanay nandun na kasi may gustong ipabili. Pasalamat ka na lang. Hindi, joke lang po yun. Biyaya po yun ng Lord. Kayo na po magdugtong kung ano po yung sasabihin ko. Alam nyo na po yun. Number 6, teach them to respect God. Tayo po bilang mga magulang din and other people. By being obedient. Obedience is a great way to show love and respect for God. So, napansin ko po, nung medyo nagbibinata na yung mga anak ko, nahiya na po silang magmano, yung magpo, opo, teka, parang nawawala yung po at opo So, ano lang po, ulit-ulit lang na paalala, po, ikaw na yung nagpo-po, ha, po, no? So, tinuturuan po natin sila na mag-respect sa iba at magmano sa mga mas nakakatanda sa kanila. Nakakalungkot pong marinig, lalo po, ulit po, no, pasensya na po kayo at wala po kong mga illustration kundi po yung mga karanasan ko po doon sa ministry po namin, doon po sa welfare bill. Yung mga believe it or not, talaga po yung mga bata doon, minumura po nila yung kanilang mga magulang. Talaga minsan hindi mo po kayang tanggapin yung kanilang mga, kung pwede ka nga lang talagang ikaw na lang yung mamalo sa kanila, Kaya nasasabi ko minsan, pasalamat kayo, hindi ako naging nanay nyo. Kundi baka iiyak po ako. Pero ngayon po, alam nyo po, nung pong yung mga kapatiran natin doon, ay nakakilala po sila sa Lord. Minsan kahit nagba-Bible study po kami, laging naliligaw doon sa pagdidisiplina ng mga anak yung aming lesson. Pero malaki po ang ini-improve po nila. Ngayon, alam na rin po nila ang kanilang ginagawa. Kaya mamaya lang, pag uwi sa bahay, alam na po din nila yun. Duplikado na nila, gagawin nila. Alam na po nila. Kaya praise the Lord naman po. Ngayon, yung mga batang maliliit noon, ngayon po ay mga kamanggagawa na natin sila sa iglesia, sa gawain po ng Panginoon. Kaya, wag lang po tayong magsawa na magturo, magdisiplina sa pamamaraan po at sa pamantayan ng ating Panginoon. Proverbs 30 verse 11, there is a generation that curses each father and does not bless each mother. 17, the eye that mocks his father and scorns obedience to his mother. The ravens of the valley will pick it out and the young eagles will eat it. Sabi po doon sa Tagalog, siyang humahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis at kakanin ito ng mga inakay ng agila. Grabe po ng mga taong susuway sa kanilang mga magulang ang magiging hangganan po nila. Proverbs 20:20, whoever curses his father or his mother, his lamp will be put out in darkness. God promised to bless those who keep the command to honor the father and the mother. Exodus 20:17 and Ephesians 6:2. And there is a corresponding principle that arose who disobey and curse their father and or mother will face the judgment of God. Pangpito, lead them to Jesus. In order for children to put their faith in Jesus, kailangan po nating ipaunawa sa kanila. Let them understand na sila po'y nagkasala and that they need a Savior. The significance of Jesus' death and resurrection and God's presence in a believer's life. And as parents, let's talk things to them and live them out each day. Si Amy Joy po at age 5,
during our camp. Ano po, nung age 5 po siya, nagulat po ako sa kanya. Nung kami po, nakatent pa po kami noon, ang sabi niya sa akin, Mommy, I want to receive Jesus. So nagulat po ako, na natuwa po ako. Hindi ko na po pinalampas yung araw na yon. Nilid ko po siya sa sinner's prayer at nireceive po niya si Lord at age 5. And since then, every time, lagi ko po siyang tinatanong, anak, kailan mo tinanggap si Jesus sa puso mo? Lagi po niya yun, sasabihin, tandang-tanda po niya yun. Kaya tayo po ay dali natin yung ating mga anak sa ating Panginoon. Ilid po natin sila sa ating Panginoon. Number 8, talk to our children and not let the internet talk to them. Gawing komportable silang ibahagi ang mga detalye ng kanilang mga buhay, natural man o spiritual. Para yung sinishare kanina ni Sister Monique, ano po, no? Na nagsabi sa magulang, pero ano ba yan, no? Kami po ay gawi po namin sa family po namin, pag-uwi po nila, tinatanong po namin sila, tinatanong ko po sila, kumusta yung pag-aaral nila, kumusta sa work, ano po, panatilihin po natin bukas ang pintuan sa kanila at ipaalam sa kanila na ikaw ay palaging naroroon upang makipag-usap. At panatilihin po natin bukas ang linya ng communication sa kanila. Natuwa po ko sa isang post sa FB, ano po, yung nanay, kain na, eating time. Tapos yung nanay, meron po siyang daladalang mga plato. At pagkatapos, bago niya ibibigay yung plato sa miyembro ng pamilya, surrender muna yung gadget. Surrender yung cellphone, ibibigay yung plato. So bago po sila kumain, walang may hawak na cellphone or gadget. Sana gawin po natin yun, ano? Sabi ni Amy kanina, Mami, bawal mag-cellphone pag kumakain, baligtad na no? Yung anak na nagsasabi, Mami, bawal mag-cellphone. Di po ba? So, kailangan may open communication po tayo. Pinag-uusapan po natin, malay po natin, yung anak po pala natin ay may pinagdaanan sa eskwelahan. No? Kung kinausap natin siya, malalaman po natin. Pangsiyam. At malapit na rin po akong matapos. Teach them to be punctual and prompt. Punctuality, sabi po ni Mr. Google, is the ability to be prompt, attend appointments on time, and submit assignments by the deadline. In a professional environment, being punctual involves planning ahead and making arrangements to ensure that you can fulfill your obligations on a schedule. So, ito po ay kasama yung mga travel times, start of work, creating a schedule to attend meetings and planning your work, to finish duties, lalo na sa ating mga boss, sa mga kliyente, kung meron po tayong kailangang tapusin. Yung pong presidente po namin, nung kami po yung nagtatrabaho, ang aming pong official time ay 8:30. Siya po alas 6 pa lang, nasa opisina na. Kaya nakakahiya po sa mga empleyado na ikaw ay late pa. Kaya yung boss ko din po, napakaaga din po niyang pumapasok. Ano po, sa mga meetings, minsan po, mas binibigyan natin ng pabor yung late. Hindi po tayo sabi natin, mag-meeting tayo alas 8. 8:30 na, wala pa sila. Di po ba unfair naman yun sa mga nauna? Isang araw kami po ay nag-Zoom meeting. Nag-start po kami talaga on time. And then, so natapos po kami, mamaya may nag-message, ay ano po yung Zoom meeting ID? Ay, tapos na po yung meeting. Ano po? So, sikapin po natin, ituro din po natin to sa ating mga anak. At siyempre, ganun din po yun sa atin na tayo po ay maging maagap sa ating pagdalo. Siyempre, lalo na sa gawain po ni Lord, sa mga pag-uopisina po natin. Dapat tayo po, lalo na tayo po mga anak ng Diyos. Sabi nga po natin kanina, mataas ang pamantayan ng Lord. Sana po ay sa mga nag-uopisina ay wala po tayong maraming record ng tardiness. Actually, ang work ko po ay sa personnel. Kami po ay laging tagabilang, nagbibilang.
Sino ba yung tardy? Nakailan na ba? Sino ba yung sususpindi? Nakakayang nasuspindi ka without pay dahil ikaw ay laging late. Tapos malaman nila, taga Mount Zion Church of the Firstborn ka. O kaya taga HCC. Ano ba pangalan ng church nitong empleyadong ito? Bakit merong suspension dahil sa tardiness? Nakakahiya po, ano po. So turo po din natin ito sa ating mga anak habang sila po ay lumalaki. Punctual behavior improves efficiency. Siyempre, alam niyo naman po, pag maaga, mas maraming magagawa. Di po ba? By arriving on time to meetings and work commitments, everyone can start their duties right away instead of having to wait to begin. Kaya lang, iba na pala ngayon, online na nga pala. Eh minsan, pag si Rael, hindi pa po yan nag-log in. Leave ka ngayon? No? Late ka ba ngayon? Mga ganun, no? So, chinecheck ko po kung siya ay pumasok na. So, every parent has experienced at least one situation. No? Sa ating mga anak, naranasan nyo na pa po yun? Pag inutusan nyo yung mga anak nyo, wait lang po. Sandali lang po. No? Laging wait lang, sandali lang. Hindi pa pwedeng now na. No, ngayon na. Kaya tuloy, sino po yung nakaranas sa inyo ng magpapahugas kayo ng mga pinag-inuman? Dami na nung hugasin, no? Wait lang. Ngayon lang nga wait lang. Naku, alam niyo po, nung nagpapalaki po ako ng mga anak ko po na yan, kung ano-ano na po yung mga ginawa kong strategy. Lahat ng baso nakilera sa lababo. Alam ko na. Okay, Moses, eto na yung baso mo, blue, ikaw Josh, green, ikaw Rael, orange, ikaw Amy, kulay pink. Walang talab. Pati yun, wala ring laman, iiwanan din. No? Yung puro, wait lang. Bakit ba tayo napunta yung punctuality pinag-uusapan? No, ibig sabihin, hugasan na, agad-agad na. Ano po? So number 10, meet with them regularly. Similar po ito doon sa number 8. So, yun nga po, let's do meetings, update, no, sa ating mga anak. Kaya, pag po nalalaman po, pag po sila ay may mga bagay na nangyayari sa buhay nila, pag tayo po ay regular na nakikipag-usap sa kanila, malalaman po natin yan. Kaya, malalaman din natin yan kung meron na silang balak ligawan. No, kung manliligaw na sila dahil, yan, so on and so forth. So number 11, teach them, parang dito yata yung dapat yung kanina, teach them to do house chores. So i-involve mo sila sa paggawa, no, mag-assign. Talk about which chores they enjoy doing and work together. Make them understand that we all need to contribute their help is greatly needed. So, kailangan po ay pag yung nanay, ginawa po lahat ito, bukas, baka nasa libingan na tayong lahat. So, involve mo natin yung ating mga anak. Sa bahay po namin, ako po yung magsasalang, si Amy ang magsasampay, si Rael ang taga-tupi. Yan. So, alam niyo na po yung aming mga ginagawa sa bahay. Number 12. Support and cultivate their talents, skills, and interests. So let them choose what they want to wear, what they want to do, but make sure it is within reason. Let us trust our children. Alam niyo po, meron po akong hindi magandang experience po patungkol dito. Isang araw, maliliit pa po yan, wala pa si Amy yon, 3 boys pa lang. Pumunta po kami ng SM, bibili po sila ng sapatos. Yung isa po sa kanila, hindi ko na maalala kung sino po sa kanila. Sabi ko po doon sa sales lady, Miss, yung shoes na yon, ganoon, para sample na lang kay Moses, no, yon. Miss, yun, ano. Sabi niya, Mami, no, yun po, ganoon. Miss, yun. Mami, yun. Alam niyo po, ginawa nung anak ko, sinusiyan ako sa tagiliran. Bigla po ako nahimasmasan. Oo nga, no. Bakit nga naman ako mamibili ng sapatos, hindi naman ako magsusuot? Di po ba?
So yung interest po nila, yung gusto natin, magkaiba. Kaya ako po, si Amy, hindi ko na po yan binibilhan ng damit. Magkaiba po kami ng taste. Ano po, hindi ko siya pwedeng bilhin bilhan sa ukay. Siya na mag-isa bumibili. Mami, Shopee, yan na. Tagabayad na lang. Mami, pwedeng kunin sa OPEX, doon na lang. Okay, fine. Doon na. So, nung pong namatay po si Pastor Jerry, ay yung mga anak ko po, sabi namin, ay mag-aral din po sila, no? Sabi nila, Mami, gusto po namin bumili ng gitara. Sige, bili tayo ng gitara. Bumili po kami ng gitara. Naggitara po sila, nag-practice sila. Mami, bili tayong piano. Sige, kahit yung medyo mura, yung carry ng budget. So, bumili po kami ng piano. So, yung mga interest po nila, suportahan po natin sila. At may mga pagkakataon po na mag-practice kayo. Turuan mo yung kapatid mo na tumugtog. Ano po, and then biyaya po ng Panginoon. At yun po, sa pagsuporta po natin sa kanilang mga kakayanan, sa mga nais po nilang gawin, sila po ay uunlad sa nais po nila. 13, teach them to be honest and kind. Honesty is being truthful in what we say and do. Encourage kind habits. So ganito po yung ginawa ni Nancy Hanks Lincoln kay Abraham Lincoln. Tinuruan po niya ang kanyang anak na maging he taught him to be honest and kind. Kaya alam po natin kung ano naman po ang naging buhay po ni Abraham Lincoln. Pang-14, let's not give up on them. Huwag po natin silang sukuan. Huwag po tayong titigil kahit sabihin na natin matigas yung ulo, ang hirap turuan. Huwag po tayong gi-give up. Ang gusto ko po ito pong kwento ni Thomas Edison. Ano po? Isang araw, sabi po ng kanyang teacher, nagpadala ng sulat sa nanay ni Thomas Edison, bobo yung anak mo. Sabi niya, wala na kaming magagawa sa kanya. At sumulat po, Mrs. Edison wrote back, hindi nyo naunawaan yung anak ko. Sige, ako na lang ang magtuturo sa kanya. At alam na po natin kung ano ang nangyari sa buhay ni Thomas Edison. Wala sana tayong ilaw ngayon, bumbilya, kung hindi po nagtiyaga yung kanyang nanay. So, wag po tayong titigil na turuan yung ating mga anak. Wag po tayong sumuko para po sa kanila. Suportahan natin sila sa mga nais po nilang gawin. Ang 15, at dito na rin po ako magtatapos. Love them. Let us carry a positive, happy, and caring attitude because our children will pick up on that. Moms spend a lot more time with their children. Kaya, nanay, tatay, let's spend time with our children and love them. 14:1 ng Proverbs, the wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands. Bilang pong mga magulang, bilang mga nanay, giving our life totally and completely to our Lord Jesus Christ will have that greatest impact and example on our children. Abraham Lincoln said, no man is poor who has a godly mother. A mother sold out to the Lord Jesus Christ is a mother who will display a life that demonstrates everything good and right. Let us instill in our children love for the Lord, to walk in His way and fulfill God's calling for their lives. And surely by the grace of God, we will have children. Tayo po'y magkakaroon ng mga anak na may hangarin na makilala ang Panginoong Yesus na inibig at pinaglilingkuran po natin. Magkakaroon po tayo ng mga anak na matatagpuan ang kanilang layunin sa kanilang mga buhay. At tayo po'y magkakaroon ng mga anak na gagawa ng mabuting desisyon sa buhay. At magkakaroon po tayo ng mga anak na magiging kabahagi ng makadiyos na henerasyon. And as a family,
Let's eat together. Let's pray together. Let's serve God together. And we will be together until eternity with Jesus. And as mothers and as parents, let us pray to God to help us raise up a godly generation according to His standard, all by His grace. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Thank you, Lord.